Kapag narinig natin ang pangalang Jose Rizal, agad nating naiisip ang pambansang bayani ng Pilipinas. Pero ang tanong, gaano nga ba kasikat si Rizal noon at hanggang ngayon? Sa Pilipinas, masasabi nating halos lahat ay kilala si Jose Rizal. Bata pa lang tayo, tinuturo na sa pang-aaralan ang kanyang buhay at mga akda tulad ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Mayroon ding Rizal Day tuwing ika-December 30. Ang mga monumento niya sa bawat bayan at ang kanyang muka ay may kita din sa pera, paaralan at mga kalsada. Dahil dito, si Rizal ay hindi lamang bayani, isa na siyang simbolo ng katalinuhan, nasyonalismo at mapayapang pakikibaka. Pero hindi lamang sa Pilipinas kilala si Rizal dahil isa siyang polymath. Nakilala rin siya sa Europa, nag-aral siya sa Spain, France at Germany at marunong din siya magsalita ng mahigit na 10 wika. Ang kanyang mga likha at kanyang mga nobela ay naisalin na rin sa iba't ibang lengguwahe. At ang kanyang ideya tungkol sa kalayaan at reforma ay kinilala ng mga scholar at manunulat sa ibang bansa. Meron ding mga monumento si Rizal sa mga lugar tulad ng Madrid, Heidelberg at Hong Kong. Hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin ang impluwensya ni Rizal. Ginawa siyang paksa ng pelikula, libro, memes at social media discussion. May Rizal Law din na nag-uutos na pag-aralan sa kolehiyo na ang patunay kung gaano kahalaga ang kanyang kontribusyon sa ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Sa kabuuan, si Jose Rizal ay hindi lang sikat dahil siya ay ating bayani, kundi dahil ang kanyang mga ideya ay nananatiling relevant hanggang ngayon. Ang kanyang talino, panulat, at ang pagmamahal sa bayan ang dahilan kung bakit patuloy siyang kinikilala dito, man sa Pilipinas o sa buong mundo.